nagbabago dito sa draft for game number 4 as we go on to draw the map first. Siyempre, bago tayo magsimula sa ating draft selection, ay pipili muna tayo ng ating mapa. Ano kaya ang makikita natin? Again, umulit na tayo. Nakita na natin yung Broken Walls muli. Mabalik ba tayo sa Dangerous Grass? Or lilipad ba tayo sa Flying Clouds? Is, however, gonna be Flying Clouds. Okay. Parang nakacycle tayo ngayon. Ay, parang nakuha natin halos lahat. 50% win rate para sa Twisted Minds so far. Yep. And of course, yung blue side, yan ang magiging top contention. First pick ang magiging top contention dito. Yeah. Will TNC first pick Dagatot? Kasi pakiramdam ko, hindi. Baka mas unahin pa nila yung YSS or Lancelot. Yeah. With Lancelot being the more prioritized hero by TNC. Okay, tinanggol yung Hilda. So ito yung tempting for TNC. Baka finally they decide to get the Gatot first pick. Kasi kanina they've been rolling with the Hilda Flex na ina-allow talagang mamili between Chaknu and Kumar kung ano yung trip na nagamitin. Pero they still go for the Lancelot and they let go of the Gatot to Twisted Minds. Okay, so Yisun Shin Gatot ang potential dito para sa Twisted Minds. Ooh! Kimi first kasi alam naman nila we don't need to pick up the Yisun Shin first. Pwede natin nakawin yung Kimi. Nahawakan na ni Sean ang kanyang signature hero. And what is TNC's answer for this one? Typically Lunox, Kagura. Pero hindi pa kasi revealed yung ibang hero. So baka yung TNC mag-safe pick muna. Like for example, picking up yung... Hilda was banned. Uranus, hindi rin na-pick dito. Alice siguro yung next option. Yeah. Na safe pick para sa TNC. Maybe there's a world na, again, yung sinasabi mo na yung hero pick for Lancy is relegated to the second phase. Baka mag-Valentine siya ulit. Kasi comfort pa rin naman. And then, they go for the stable picks. Oh! Next pick. Joe and Grok. Okay. Ano to? Grok? Kay Chaknu and Benny? Benny Cho. Joe? Inaakit ng TNC mag-Esmeralda ang Twisted Minds in this lot. Otherwise, Yisun Shin. Ang thing is, isa lang yung makukuha nila sa dalawang heroes there. What's gonna happen here is TNC will ban kung ano yung matitira. Giving Twisted Minds itong option na piliin nyo ba ang Esmeralda o Yisun Shin, isa lang makukuha nyo dyan. Kaso ang problema, kahit mag-Esmeralda sila, mawawalan sila ng hyper carry. That's the, I think that's the main problem. Even though may excuse ka naman na sabihin na may Hayabusa, Grok and Joe is available. Pero hindi. Ang pinili nila is yung third choice. And I was about to say, Wolf, parang if you're TNC, you don't mind playing ito sa Hayabusa kasi ang daming tanky frontline targets. Yung Lancelot semi wala siyang pake sa Shadow Kill. And maybe this is the trap laid down by TNC. For sure. Kasi na-recognize din dito ng TNC na nararamdaman nila this is going to be Nosha Marksman. At ang pwede nilang gawin dito is if they do ban yung Granger, lalong kailangan humugot ng malalim ng Twisted Minds dun sa hero pool nitong si Nosha. But for now, Twisted Minds, they can choose to ban yung mga Lancy heroes. Yeah. Kagura, Lunox as well. Mga pwedeng iba. Kaninong voice line yun? Alice. Alice, okay. Siguro pa, yung Alice, magandang tanggal. And there goes the Esmeralda ban, coming up from TNC. This is very, very much telegraphed from TNC. Kontrolado ni Etomax at ni Hito yung draft against Twisted. But there, a lot of things could change. Pagdating natin ng Red 4, pwede magkaroon ng shake-up mula dito kay Labonchan. But so far, TNC, they have a good grasp dito sa drafting stage natin. First phase pa lang. Kasi itong tatlong heroes na nakikita natin, again, wala silang pakita sa existing 3 heroes ng Twisted Minds. Moskov. Kaya ata ang huling i-consider dito ng TNC as the bans as Twisted Minds really likes to play that with the Hayabusa para meron silang late game insurance to go with this Kimi. Yeah. At problema nga lang, prep na yung TNC. Yung Cho pwedeng pangsagot dun eh. Yun nga eh. Pwede niyang gamitin yung kanyang mobility para huntingin relentlessly yung isang Moskov. At again, pag ikaw yung Moskov, ayaw mo nag-purify kasi mas gusto mo na maging offensive ka with a Flicker, for example. But they might just give that up. Siguro ngayon, pwede na mag-iba sa mga Lancer hero na pang-sustain. Ano pa ba mga pangharap dito? Lapu? Glue? Lapu, Glue, Arlot. Oh, yeah, 1-1. Sa bagay, naka-chogold din ka, so might as well. Kasi parang feeling ko, alam mo sa perspective siguro ni Benny,
kahit sino Granger, Moscow, lahat yan mag-purify. Mas awkward yung Granger kasi pag nag-purify Granger ka, parang wala kang pandigtas versus the Lancelot. Lapu-Lapu is a safe pick as well as the glue. Pero tingin ko yung Lapu-Lapu, baka ito yung pinaka-safe na pick. I'm medyo sure ako na hindi yun ipipiliin para kay Nosha. For sure, hindi na siya flex pick. Kung sakaling maging Lapu-Lapu. Again, next option is yung glue. You don't mind na masipa, you don't mind na matalunan dito. I think, honestly, a safer option is yung glue. Pero syempre, yung mas flashy at mas makakapanalo ng first turtle is Lapu-Lapu. Ang mahirap dito, pag trigger mo yung marksman, dalawa na lang yung naiwan for Nosha, Bea, tsaka Moscow. Pero Bea, awkward kasi Bea Purify. Oo. It's a big no-no sa MLBB. So Lapu talaga yung pipiliin dito. We're not sure yet if this is XP. Pwede pa rin ma-flex sa gold. Titignan niya ng Twisted Minds sa kanila last big buff. But for TNC, ito na yung hero ni Lancy. Tingin ko pwede pa rin ng Lunox. Yeah. Kagura is also another good option. So it's a Lunox indeed. Ano kaya XP ni Three-Mar? Pwede kasing Cho yung maging... Pero hindi pa rin niya nakita. Mas maganda sustain. And again, Ruby, XP, ginamit versus Lapu-Lapu. Maganda rin yung glue sa kanila. Glue, actually, I was about to say, ganda rin ng... Arlat. Arlat Classic matchup versus the Lapu. Good threat as well against the Kimi. And yung combo nung Tectonic Charge Final Slash, talagang may tatamaan dito yung TNC. Claude na lang ata ang natitira. Ganda na. Okay, Lapu-Lapu good. So, at least, nasa isang direction tayo. Nosha. Nasunod naman yung isang keys to victory na lumabas sila sa boundaries ng Marksman for Twisted Minds. We did say that these heroes are gonna come up. Maganda sana to for both sides, but for Twisted, medyo naging requirement Kasi parang ito na lang yung hotfix sa nakikita nilang problem versus TNC. But looking at this draft, what do you think about the potential last game of the series? Maganda yung picks ng Twisted Minds, masasabi ko. Especially going up against sa composition of TNC. Ang tanong, kahit gaano kaganda ang eroplano, malupit ba ang piloto? Ganda. Natuwa sa sinabi mo, si Sinyo. Makikita natin kung ito na ba ang last game para may panalo na ng TNC ang serye na to. Or itutuloy-tuloy ba ng Twisted Minds ang series natin towards game number 5? Alamin natin yan kasama ang ating casters sa Setina and si Burrito. Will TNC Pro Team take flight and rise from the ashes? Or baka naman may fight back pabalik dito on Twisted Minds? Let's head on to the last game or possibly a last game or pwede extended game. Dahil ngayon, match point po ang TNC Pro Team. They're eyeing to close off this match onto the score. Mina for Twisted Minds. Katulad na diniscuss natin, Burrito, at even ng panel, in-acknowledge na kailangan nilang lumabas sa kanilang mga comfort zones. Mukhang ito na nga yun Kasi, again, this is the first time na makikita natin yung Lapu-Lapu sa kamay ni Nosha. Pero si Kaloy medyo naibit ata. Mahapdi na rin. Itong mga Tornos ni Zaida. Ang akalang sagunan dito ng Twisted Minds at ng TNC. Talagang ready sila dito sa mga action. Very cute ata, may ipet. And first ball, napunta na dito kay Kaloy. Hindi pa pala tapos sa mga laban na to kasi si Kaloy hindi na yung mamamatay. Sa kamay ng TNC. Double kill para kay Zaida. Napakasaya ni Zaida sa naging tagpo na yun. Grabe no, ang daming mga nangyari agad. At unang minuto, binigyan kasi ng 1 minuto ni Odin kanina si Sinyo. Si Sinyo, okay. Diba? Marami rin talagang pwedeng ibitaw ng mga bars dyan. And looking at the bars kanina na nakuha doon ni Zaida, tama ka, mapapangiti ang isang Lancelot getting those early 2 kills before the 2-minute mark. Oo, mahirap ito Though nakikita naman natin na nag-effort din ang Twisted Minds na iligtas sana itong si Kaloy. Pero wala nagdesisyon na siguro sila na okay, bitawan na natin si Kaloy, okay lang yan. Move forward tayo. And ang importante naman dito ay hindi pa nila nagagalusan itong kanilang jungler na si MP the King. Yep, at kasabay pa dyan ay actually na-prioritize and first time for this matchup na magiging red side ang Twisted Minds. Mahahawakan na dito ni Sean ang kanyang signature Kimi na nag-achieve nga ng second highest kills in a game all throughout the FPL history. Una pa rin dyan ay si Hadji, by the way. Ngayon, mangunguna nga ba sila sa pagkuha ng malaking objective na tinatauhan agad nila Chaknu? Okay, ganda ng pwesto niya dito. Si Sean ata ang hahabulin. Tapak sa Cyclone Eye, pero si MP ang
nagwagi doon sa unang pagong. Papasok na si Nosha. Hinahabol si Benny Cutie pero napakabilis tumakbo. At yung final slash. Abot ng didi si Kaloy. Kailangan na atras. Si Zaida ang hahabol dito kay Nosha and killing spree na siya. Kailangan lumayo dito na Twisted Minds. And hindi pa pala sila tapos kasi si Lanzo din ay hahabulin dito ni Trimor. Nakaantabay din si Chaco sa likod. AOG gagamitin para iligtasin ko si Lanzo. Pero tagumpay ang plano doon ni Kaloy na makasurvive itong si Lanzo sa plano ng TNC. Pero parehong eskinita sila nadali dito ng TNC actually, no? Sa may left bush mid, pa rin sila nakakuha ng additional kill dito. At kay Zaida pa rin ang naging last hit nun. Ngayon for Twisted Minds, nakikita naman natin, oo, lumabas ng comfort zone ng slight dito sila Nosha. But still, we cannot deny na maaring na-practice sila to. Mas polish sana ng mga initiations ang mas expect natin for them. Knowing na medyo clutch, kailangan nila nabawi dito sa TNC Pro Team. Meanwhile for TNC naman, hindi natin i-deny. Walang magdadoubt dito sa capability talaga ni Benny Cutie when using fighter gold lanes. Oo, kasi yun yung era din na nadaanan niya. No? I mean, naabutan niya rin yung mga fighter era. Old school. Old school, no? Sa bagay. Pero si Chakdu ay haharapan na rin dito si Kaloy at si Sean. Sean ay masasabi ko na feeling ko inantay niya ito nung matagal makahawak uli ng isang Kimi na pinipilit ng TNC na hindi ibigay sa kanya. Pero parang I think TNC dito nakapag-desisyon na sige, limit test natin, bigay natin yung Kimi. Subukan natin kung kaya natin talunin against Twisted Minds. And for TNC parang mararamdaman mo sa galaw nila dito sa laro na sobrang komportable nila Tingnan natin kung lalabas nga ba ang mga 10,000 IQ plays dahil ngayon sila manguuna. Pababa man ang anggulo pero kailangan nilang umakyat dahil in a few seconds magre-respawn na ang pangalawang pagong sa laban na ito. Maaga at maaga pa mapupuntahan nila Chakto mga perfect hiding spots before a turtle. Yung pre-turtle ang importante actual. Okay, Sean ay tinatarget din talaga dito ni Chakno. Available pa naman ng Tectonic Charge na combo mula kay Chak. Lanzo hahawak ng pagong. Kaloy haharap. Kalahati sa yung buhay dito ni Benny. Napilitan siya mag-regenerate kagad. And medyo nagkakaroon ng kolisyon dito sa gitna. Ang kalmado, puro hatakan lang muna nangyayari dito. Kung ano ang kinaligalig nila nung unang minuto, ngayon maglilimang minuto ay pareho pa rin nag-iingat. Might be a start na nga ba dahil ngayon umabate pa unti-unti sila Kaloy. Zaida hindi binibitawan yung turtle. So agad sa likod. Ay, tumama yung Tota pero nasipa pala siya. Doon ni Benny Cutie. Ngayon nakasampa na ito si Lanzo. Lalayo na muna nila. Sean ay namatay. Ngayon si Trimo nababa ng buhay. Papasok din dito si Sana. Hindi mama yung Phantom Execution. Pero nagamit yung Tectonic Charge. Kaya lang walang tinamaan din para dito sa Twisted Minds. And kung sila gagamitin na rin niya, naghahanap sila doon sa mga bush na may ibabaw. Pero si Zaida ay magdedesisyon na. Sige, kukunin ko na itong pagong. Hanggat hindi nagpapakita. Itong AOG. ng King AOG nagamit. Pero si LP pa rin! Ang magwawagi at magtatagumpay sa Division Battle. Round number 2 na. Si Chakto ay namatay. Dalawa na ang nainis na dito ng Twisted Minds. At si Zaida at ang hahabuling bilang pangatlo. Grabe no. Time na muna. Wala. Time. Awat muna. 5-3 ang ating naging ending score doon. Pero bagong lahat, na-manage naman nila kahit papano na hindi maging super egul sa napangyayari na yun. Acknowledging na grabe rin talaga yung retry mechanics na meron dito si MP the King. Plus, na-highlight din dito yung magandang timing na meron talaga si Kaloy when using the Gatot Kacha. Pero before that, bandang baba, Nosha pa rin ang mapupuruhan. Aray ko po, ang ganda ng burst na ginawa ni Lancy doon at ni Benny. Hindi nakapag-react itong si Nosha. Nagamit naman yung Bravest Fighter pero huling-huli na Napakaliit na ng kanyang buhay na natira doon. At sa ngayon, hindi nagiging magandang sitwasyon ni Nosha dun sa baba. Tsaka ngayon nakikita natin for Twisted Minds ay tila ba nandun yung mga best picks katulad niya ng Kimi. Kaso nga lang, tila ba sobrang kabisado. Alam yung mga gantong galawan, sinipa na dito si MP the King. Benny. Ang tanong ay makakatakas, hindi. Kasi naging stuck na siya ng piercer doon ni MP the King. At ngayon naman si Lancy.
ay lalayo na rin doon sa vicinity ng box na ginagawa dito ng Twisted. Naharangan din yung dalawang miyembro ng Twisted Minds dito. Pero si Kaloy ay nakaabante. Hinaharangan lamang niya itong si Lancy. Burst from Lancy. Pero may tripa. nakaabang! Naku po, Grabe. nabitawan na rin yung Revitalize kung sila gagamitin na rin ni Kaloy. Pero lalayo na muna ang ilan sa mga miyembro nila. Zaina ay tumatawid-tawid na rin. Hindi mo alam kung saan patungo dito. Tornos ay nagamit. Even the Phantom Execution. Sabay sipa sa right as target. Wala iba kundi si Evan naging ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. Nandun yung Flicker Final Slash. Si Nosha din ay binitawan ng kanyang ultimate. Napili pag hindi. Naikarga. Dito rin ni Lansu. Itong miyembro from TNC Pro Team. At mamamatay din itong si Palitan. Si Trimar. At nakapalitan na rin. Nakadalawa si Lancy. Pero hindi pa tapos sa magiging action kasi nakabawi din si Nosha ng isa. At mas muna si Chuck. Baba ng kanyang buhay. Pwedeng habulin ni Nosha. Pero magdidesisyon na siya dito na hindi na lang. At disiplinahin nila kanyang sarili. Sa hinapahaba na naging prosesyon nila doon, ang ending, nagkabuhay-buhay na mga members ni The Twisted Minds and even for TNC Pro Team. Balikan natin doon yung magandang communication and as well as prediction dito nila Benny Cutie. Knowledge na ang isang Hayabusa, dapat mahirap na hulihin. Pero tila ba para sa kanila, alam nila kung saan yung mga dadaanan niya. Kasi hindi nila na-predict, nakuha pa rin Evan the King, yung Lord, kasabay ng double kill para kay Lansu. Iba talaga ang hari, MP the King with that crucial Lord take. Nagulat niya ako kasi pinitawan na niya yung kanyang shadow kill. Pagkakataon na sana ng Ito TNC rin. Pro Team. Uy. Pero nagamit yung brilliance. Aba, Para din sila sinong tinamaan pa ng Landshaker. Wala kay Nosha, nakapatay na naman si MP the King. Napakagandang pagbawi mula doon sa unang bet na nakuha niya earlier. And hihirapan ng TNC mag-react. Para bang hindi lang kayo yung marunong pampredict at magic tricks dito. Baka nalilimutan nyo. Yun. Bago man kami sa inyong paningin, pero may mga bago rin kaming mga tricks na ganyan. Kaso sa ngayon, nakikita natin ang pagbabago sa mapa. Even man tayo pagdating sa kill score, pero hindi even. Yung gold established lead dito ng Twisted Minds, samahan pa ng another turret na matatanggal ni MP the King sa may bandang baba. Oo, so nakikita natin na TNC Pro Team ay nahihirapan din kumuha ng mga malalaking objective. No? Lahat halos ng nakita nating diskusyonan ay napunta dito sa Twisted Minds. Posisyon na iipitin nata. Final slash po. And AOG ay nagamit sa Angkoritic Conic Charge. The layer! Kulang ata sa reinforcement dito ang TNC. Wala yung kanyang mga damage dealer. Mapapatay ito si Sean. Epi! Courtesy of Trimar. Si Nosha naman ay nakadalawa na. Kailangan ng takbuhan dito ng TNC Pro Team. Si Zaida lang ata may kakayahan na makatakas. Nagamit yung kanyang tornage para ma-dodge. Pero si Lancy ay umatras na rin. Nakabawi din siya. So may pasok dito si Zaida. Pumipirma! Ginagamitan ng mga mechanics. So may dash in and out. At out ang limang miyembro ng TNC sa kamay ng Twisted. That's going to be a wipeout and a double gear here for MP the King. Twisted Minds, nakuha na nila ang tamang timpla. Nakuha na nila kung ano nga ba yung twist na kailangan nila. Oo, naabot nyo sila Kaloy. Oo, natatanggal nyo sila Sean. Pero you cannot touch. Dito ay si MP the King so far. Mas nagiging fluid na yung kanyang movement for TNC Pro Team. May mga moments na nakakasakot sila ng mga trade. Pero for Twisted Minds, they're 2 steps ahead na pagdating sa mga initiations. Nahirapan sila dito kasi ang tanging player lamang na kayang tumapak sa mga damo ay walang iba kundi si Chuck. Unlike doon sa mga nakaraang games natin na si Trimar ay malakas din ng loob. No? Dalawa silang nag-check ng bush, dalawa silang kumukontrol ng mga mangyayari. Pero sa Twisted Minds kasi, ang dami mong kailangang isipin dito. Yung Glue, si Kaloy, si Nosha. Actually, on par sila sa number of crowd controls na meron ng TNC. For me, quite scary nga kasi may sipa ka na, may final slash ka na, may untog pa na manggagaling kay Chuck. Oo, sa control. So if ever Twisted Minds, mamali lang sila ng posisyon dito, hindi ka pagagalawin dito ng TNC Pro Team. And that's why sobrang worry nila na kapag ka bumitaw pa lang ng untog si Chuck, no, siya ka naglalakas loob dito na umabante sila. No, siya
even if it's at the cost of the Kaloy's life, okay lang. As long as matanggal nila yung extra layer of crowd control na nilalatag sa kanila ng TNC. Pero ngayon, another Lord up for grabs. Sinisimulan nila MP the King. Ganda position to para kila Chakno. Even Kaloy as well. Pero Final Sash, kinumit na. Ayun na, ikukumit na nga talaga sila dito. Nagamit na rin yung traction pulse. Nakaunod na si Chap sa likuran si Benny. Nasipa si Sean. AOG gagamitin para protektahan ito si Sean. Pero tuloy-tuloy pa rin aksyon. Ang baba na ng buhay dito ni Chakno at mamamatay ata siya. Walang iba kundi sa kamay dito ni Nosha. Nakapawi na rin. Dalawa na ako dito ng MP the King. Hindi na sa mga aksyon. Papasok din si Nosha. Tinamaan din. Huli! Pero nakapag-brilliance. Ang tanong, makakatakas pa siya. May flicker. Mabuti na lang. At nasa naman siya dito. Pero humabol pa! Si MP the King. Apat na miyembro pa ang buhay para sa Twisted. Pero sinusubukan lamang ni Zaida na i-clear lahat ng minion. Nagtagumpay siya doon. 5 seconds para kay Trimar. Makakabasag na ng base turn dito ang Twisted. Pero lalayo na rin sila. At iktik, papunta na sila doon sa Lord na kung saan pwede nilang kunin na malaya. Lumalabas na naman yung mga high IQ plays dito for Twisted Minds. What a great save doon kay Kaloy. Oo, naabot si Sean. Oo, nasipa siya. Pero importante yung ilang segundo naman na kaya nila i-accomplish. And that specific amount of time ay na-accomplish naman ng Twisted Mind na sobra-sobra pa. Nakabasag, nakaputas ng base dito sa TNC Pro Team. Now, it's up to the Lord again. Ang kanilang magiging next move ay maaring ipang-bait ito, maghanap at mag-antay ulit na may mabawas or may manguna sa TNC siya ka magpapolish sa Twisted Minds. Or pwede rin naman sila pa rin manguna, vice versa. Napakaraming scenarios ang pwede mangyari dito, Burrito. Oo, lalo na, again, pinaghalo-halo ng may old school, may new school. Talaga marami kang matututunan dito. And pwede nating asahan yung mga makabagong atake na manggagaling dito kay Twisted. Kung sila agad yun, okay, kung sino nagamit si Lanzo sa likuran. Si Nosha as well. Pero si Evan Napiga may pinagpasapasahan. Nagamit yung reminders pero sa matpa, yes sir. Si Nosha ay namatay. 3 more. Dito kay Zaida, AOG. At tapos muna mga Sumunod pa! Si Pro Team, ako po, unti-unti nagbabagsakan! Ang Phoenix Army, ladies and gentlemen, and Twisted Minds. Kakalmahan muna nila. Medyo mataas na rin ang death timer. 28 seconds para dito kay Lancy. And yung Lord ay nabuhay na. 3 para sa isa. May kababaan pa yung mga death timer. Aabot para sa depensa sila Chakno. Pero para sa Twisted Minds, pwede pa rin naman sila pumilit kung sakali man. Enough ang kanilang firepower. Enough pa ito para tapusin ang laban na ito. Tapusin na, namatay dito si Zaida. Gayon din naman. Itong si Lance, pabuhay na rin. Si Benny Cutie ata magiging next nila ng Punterian at doon yung charge! Pero si Sean ay mapapatay dito. May Lord pa rin! Meron pang Lord. And this time ay kukunin na rin isa-isa ng TNC Pro Team at Twisted Minds. Nakadalawa si Trimar. At apat ng miyembro mula dito sa Twisted na tumba. Ito yung sinasabi natin na baka sa isang iglap ay mabago ang lahat. Pero bagong lahat, 4 muna ang matatanggal sa kapunan ng Twisted Minds na buong akala nila ay kaya nang tapusin. Hindi pa pala matatapos dun. Oh my goodness, grabe ang nagiging palitan dito. Who would have imagined na makakadepensa pa ng ganoon ang TNC Pro Team? I think yung credits talaga dito ay makikita natin at ibibigay kay Trimar. Right after niya mabuhay, umapak pa nga siya ng clouds para makaabot dun sa likod eh. And this is why very important din yung Flying Clouds when it comes to base defense. Ito yung hina-highlight din ng ilang mga players natin. Plus, alongside with that, is yung delay din na nilagay ng Earthen Rampart ni Chakno. So far, for TNC Pro Team, na-maintain nila yung composure nila. The very nice, clear wave din. Capitalizing na hindi naman maglalak tower agad ay ibang mga members ng Twisted Minds dahil mapipilitan sila na actually mapalaban doon sa nag-dive agad na Trimar. Ngayon, sisilipin natin ang ating Infinix in-game equipment na kung saan halos locked and loaded na ang ating mga players. Oo, nag-invest na nga rin si Kaloy at si Nosha dito sa Twilight Armor na para sa kanila makakatulong para ma-absorb yung mga damage na magagaling sa TNC.
Ngayon ay tinatry na rin nila na humawak ng right mid bush. Inaantay nila yung pagkakataon na kung may tatawid mula sa TNC ay pwede nilang bigyan 20 seconds para doon sa I think ito yung decision making na Lord na kapag nakuha to ng Twisted or TNC, maaari nang matapos ang laro na ito. Decision, no? Talagang may question mark. Kasi nga, kung tatandaan natin, wala pa naman yung 18-minute mark. Maari at maari pa rin namang matunaw to kung sakali ng TNC kung nakukuha ito ng Twisted Minds. Yun ay kung makakapalag sa red 3 battle dito sa MP The King. 5 sa 5 ang buhay na dito sa magkabilang kupunan. Yung mga linya ngayon ay kine-clear off na rin. BennyQt on the bottom side. Habang top lane naman, kompletong 5 na Twisted Minds ang atake. Chakdo ang nangunguna. Zaida naghahanap ng opening. Yung Lord 2 burst left na lang. 18,000 HP left. No, siya pumasok na agad sa Babe at nagbaba! Patay ka agad sila si dito. 4v5 magiging laban. Kailangan matang si BennyQt. Pinapauna na siya ng mga sagot dito ni Sean. Habang sa may bandang ibabaw naman ay si Trimar ay nasampahan dito ni Lanzo. Nakabili na ng Immortality. Pop yung info dito ni Chaka. At siya magiging next. Dalaw kagad ng napatumba. Pero si BennyQt naghahanap pa rin ng proper Kita timing. yata. Kailangan niya mag-out. Hindi ata siya napansin. Dito na Twisted. Sneaky lang. Parang hindi na ata sila magkukuntes no? Oo, kailangan niya niyang umuwi kung sakali man. Kasi it's going to be a Lord sa kamay ng Twisted Minds. Inaantay. Patagalin pa. Pinaantay. Pinapatagal pa. Inaantay yung 18-minute mark dito, Burrito. Grabe rin naman yung gantong klase ng mga mechanics ng mga players. And right on cue, i-reset ito ng Twisted Ayan na. Minds. Inantay na mag-evolve yung Lord. Ito na, 18-minute Lord. Mabigat at mahirap ito para sa TNC Pro Team knowing na wala na silang base turrets. Wala na poprotekta sa kanila kundi sila mismo. Ito yung mga high IQ plays na talagang gumagana kapag medyo nako-corner ka na. Pina 18 minutes no? Di ba? Gumagana yung adrenaline. Yung emosyon mo ngayon, kailangan mo pakalmahin. Nararamdaman natin ngayon na tila ba natahimik din. Pati yung MPL Arena nag-aabang kung ano nga ba ang susunod na yugto dito sa paggapang paangat ng Twisted Minds. May Lord silang kasama, an evolved Lord sa bandang gitna. And now for TNC Pro Team, kakayanin ba nilang dumepensa sa ganito kasakit, ganito kakunat na Lord? Pipilitin nga ni BennyQt na i-control yung wave dun sa may top lane para hindi magsabay-sabay. Kung sila gagamitin na din ng Twisted, si Zaida na magiging target at Hon ay tumama. Pero kasabay pa ng mga stuns. Napunti kagad dito si Zaida ngayon. Diretso na ata ang Twisted Mind. Nagamit na rin dito yung Tectonic Charge. Ngayon ay Shadow King na pagsalusuluhan ng mga natitirang miyembro dito ng CNC Pro Team. At isa-isa na rin napapatumba. Sinama na nila dito itong si Zaida, si Chato, si Benny, si Trimar. At sila naman natitira. And we have game number 5! Hindi papayag ang Twisted Minds na gano'n na lang matatapos ang matchup na ito. Confirm, we're heading on to a game number 5! Oh my goodness! Grabe yung eksena na to! At ngayon, it's a roller coaster of emotions. Kaya naman good luck sa ating panel kung paano nahihimayin ang nangyaring Game 4 na yun. Maraming salamat sa pag-good luck sa amin, pero good luck din sa ating mga teams. We go the distance. We go to the last game. And of course, good luck din sa mga manilate ang uwi. Bawal tayong umuwi ng maaga as we are witnessing the first 5th game of the day. TNC. They lose this game in Twisted Minds. They force game number 5. Ni-replay ko yung last clash. And I'm sure na makikita natin ito later on. Kaloy, tinimingan niya yung Thorn Rose. Yeah. Pagkatapos ng Thorn Rose, doon niya nakuha. But MP The King, oh my goodness. We were impressed here. Yeah. Maraming beses kami nag-pop off dito sa off-cam actually. Kasi sa magandang pinakita ni MP The King yung mga outplays. That Skypiercer na actually ay ikinatakot namin dahil hindi ito yung usual na item build order para sa isang Hayabusa. But MP The King, he knows, funnel siya pare. Yeah. So meron siyang mga strong side laners, meron siyang Kimi to supplement na damage. Nagtiwala sa sarili niyang mechanics. At yun, naipanalo yung laban para sa
para sa Twisted Minds. Kumaga may risk kasi kulang ka sa HP pag nahuli ka ng Joe or kahit ano dahil ang daming stun, ang daming set na pwede manggaling sa TNC. But it didn't even matter kasi tama ka aside sa funnel siya, covered pa siya ng kanyang mga side laners even with Lanzu na grabe din yung pagsa-zone na ginawa niya rito laban sa TNC na na-shutdown yung Grok and Joe combo na sanang lalabas mula sa TNC. And napakita natin ito during the drafting phase, no? Yung third choice ng Twisted Minds, aside from the Esme and the YSS, was the Hayabusa. Medyo nakakatakot lang kasi parang you're playing along the trap na sineset dito ng TNC. Pero sabi ni MP King, hindi pare, risk taker ako eh. And I think there were so many risks that he took. Even in game number 2 with Twisted Minds was also off of him being very aggressive. Daredevil eh, no? Oo, at ito, si Nosha. Satisfied ba tayo sa mga performance dito ni Nosha? Kasi ako personally, okay naman. It's not the most stellar performance na nakita natin from a Lapu-Lapu Gold Lane. Pero ginawa niya kasing trabaho niya, which in itself ay stellar na rin. Yeah. Ang matatawag natin dyan ay fundamental and stable. Kaya naman for Twisted Minds, even though again, no, hindi tayo sanay na nakikita nga hindi naka-marksman si Nosha. Check na check yung keys to victory. As long as walang kasamaang nangyayari, kumbaga gagana yung kanilang lineup. And we did see that na nahirapan dito yung TNC when it comes to execution. Kasi parang ang hirap pumili kung sino ba yung i-burst dito ng TNC. Mind you, kailangan pa nilang maland yung mga actual spells. Ang daming ways for Twisted Minds to play around that. Yung Purify mula rito kay Sean and yung CC immunity na nanggagaling mula rito kay Nosha. Even though rare yung mga occurrence ng dodge mula rito kay Nosha. Siyempre, it does come with, you know, practice. Mahirap kasi talaga sanayin yan. Pero, ganda nung nung binanggit mo, man, ang daming times actually na na-pull off dito ni Kaloy yung kanyang mga malulupit na unbreakable against Zyda. And not just that, but also against Benny, against Chakno. Kaya na-hold off talaga yung mga combo nila. Revitalize mula dito sa Gatot Kacha ay napakalakas na, napakataas ng importance kung hindi madami yung burst choices ng mga nakakalaban. For example, in this scenario, merong Joe, merong Arlot, merong Grok. Immense amount of control mula sa TNC. Pero ang damage nila manggagaling lang sa Lunox kapag off cooldown yung ultimate, which hindi naman nangyayari all the time. At kailangan din nandun siya mismo sa laban. Of course, yung Lancelot pwede rin maging source of damage. So there are 2 damage sources pero hindi laging kumokonekta dun sa initiations mula dito sa TNC. At kapag kung sakali nga naman na i-go etong si Kaloy, nakikita natin na merong revitalize that actually aids Twisted Minds. In fact, yung TNC, madaming beses sila nag-attempt to go on the side laners, particularly kay Lanzu. At alam ko hindi magandang choice yun. But then Lanzu was just so good in this game. Yung last pick na Glue, na alam ko, first pick pa lang, nire-recommend na natin. Magandang pick talaga siya para sa Twisted Minds. Ang TNC yata ay pwede rin nilang kunin yung Glue, but they opted. Siguro nakita nila na potentially hindi na ito kukuha ng isang pang fighter. Bumalik yung Glue sa Twisted Minds. Eventually, napagana nila na maganda. At may nadagdag tayo sa plethora of heroes na nilalaro ni Lanzu at nilalagyan niya ng Cursed Helmet. Yun nga eh, kasi kapag medyo greedy yung approach niya, pero it all made sense kasi ang trabaho ni Lanzu rito is simple lang. It's to zone TNC and also latch onto anybody para lang ma-disrupt yung combo ng team fight from the Arlot, from the Grok, from the Joe, and he did just that. And ito yung sinasabi natin kanina na parang individual performance, yung individual roles ng ating mga players. Talagang ginampanan ni Lanzu yung kanyang trabaho and even more. Kasi kanina, even yung Lancelot na huli niya eh. Doon sa loob ng base. Ganun nga eh, doon sa dulo na nakita natin. It was a collective team effort, of course. Meron kasi dapat na mag-force nung Tordros na yun, which in this scenario was Lanzu dun sa may bottom lane. Bago pa na-nail ni Kaloy yung magandang pag-taunt doon kay Zyda, for example, meron muna nagpwersa nung double dash in, puncture out, and then Tordros, pati na rin syempre yung Phantom Execution. So, anong nangyari kasi doon para sa TNC, collective effort ng Twisted Minds yung nangyari, kaya na-outplay sila. And to be fair, TNC, parang disconnected sila dito sa game number 4. Nawala bigla yung chemistry na nakita natin from games 1 to 3. Nandun pa rin yung mga magaling na plays individually, pero kitang-kita na hindi konektado yung mga members dito ng TNC. They have to be just more coordinated, especially kung ganito yung klase ng lineup nila. Remember,
this is a lineup with 3 sources of hardcore studs. Meron pa nga displacement, courtesy of the Way of the Dragon as well as the Arlott Ultimate. Pero dahil hindi nila nako-connecta, kahit gaano kaganda yung composition, hindi mo rin siya matatapos. Honestly, early game lang naramdaman ng Twisted Minds yung problema na kinakaharap nila versus TNC. After the initial onslaught na nakita natin yung first few minutes, ang laki na ng dinidiktang tempo dito ni Nosha at pati na rin ni Lanzu, kaya ang laki ng spasyo na nakuha ni MP the King. And siya ang ating PPI rich guy. He took the risk and it paid off. 790 GPM on this Hayabusa. 10 kills and 2 deaths if I'm not mistaken, and then 6 assists. Talaga ang laki ng payout nung Skypiercer na pinili niya. And na maganda pa ito pagkapili niya na, di ba? Pagkabuhay niya, nakakuha siya ng stack. Although na-trade siya afterwards, pero